kahit lumabas yung katotohanan, mapapatunayan na hindi impeachable yung mga inaakusa kay VP Sara or hindi niya ginawa yung mga inaakusa sa kanya. So kung ako ang tatanungin, ililimit ako yung objections dun lamang dun sa mga mahahalagang bagay. Mali ba yung ano, yung sa panig ng prosekusyon, yung pagtayo at pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros, attorney? Well, yung pagtatanong niya, parang karapatan naman niya yun bilang huwes na mag-clarificatory question. Siguro ang ang hindi lang masyadong angkop is siguro at that stage is yung pagtanong niya ng legal argument kasi mukhang hindi yun yung sapat na or yung tamang panahon nung specific timing lang na yon, hindi yun yung nararapat na panahon para magdebate ng legal arguments kasi at that time ano pa lang siya presentation ng evidence or paglalatag lang ng facts. Pero maganda yung tanong niya kasi tama naman siya. Lahat ng ipinakita ng prosecution sa araw na yon, wala naman doon ang nagpapatunay na talagang nangontrata nga si VP Sara ng isang assassin or ng isang tao para patayin si President BBM, si First Lady at saka si former Speaker Romualdez. Opo. Sa mata po ng mga ordinaryong Pilipino na hindi na rin naabutan or nakalimutan na yung pinakahuling impeachment trial kay Chief Justice Corona, kung manunod ka talaga, parang ang bagal ng ano ang bagal ng takbo sa loob ng 3 araw, ang bagal ng nandun pa lang sa isang witness, ang daming tanong, ang daming mga objection, magkabilang panig. Normal ba ito lalo na sa regular court kasi bihira lang, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapanood ng kagaya nitong trial, attorney? Depende kasi yun sa estilo at strategy ng bawat abogado eh. So may mga hearing na talagang matagal inaabot yung presentation ng witness dahil maraming ang objection tapos paminsan naman mahaba lang talaga yung testimonya. So parang dito makikita natin na bawat panig mahilig mag-object on technical grounds. Kaya tumatagal. Hindi ko na matandaan masyado kung ganun kadalas mag-object nung mga panahon na yun sa impeachment trial ni Justice Corona. Pero yun, sana nga sa mga susunod na hearings mas mabawasan yung mga objections lalo na on technical grounds kasi one, nakakasagabal siya sa pag-usad ng testimonya. At pangalawa, pag masyado kasing technical, kahit na kunyari nasa panig ka ni VP Sara, baka lumabas na puro technical grounds ang objections, ayaw niyo lumabas yung katotohanan. Para sa akin kasi, uh, um, kahit lumabas yung katotohanan, mapapatunayan na hindi impeachable yung mga inaakusa kay VP Sara or hindi niya ginawa yung mga inaakusa sa kanya. So kung ako ang tatanungin, ililimit ako yung objections dun lamang dun sa mga mahahalagang bagay. Tsaka doon sa mga nagmamasid din, kasi nga masyadong technical, naririnig lang natin itong mga ganito sa mga korte, regular na korte. Kung Mm. naa-appreciate ba o nahihimay ba ito, siguro sa mga abogado maintindihan natin. Pero iilan lang po yung mga abogadong senator, judge. Baka nga hindi pa nila na-gets kung ano ba yung ibig sabihin nun. At sige lang, doon na lang tayo sa finals. Magbobotohan lang ng yes or no pabor sa impeachment, attorney. Kaya mas maigi sa tingin mo na medyo luwagan at wag masyadong ganun na nangyayari last 3 days. Mm. Ako personally, ang estilo ko kasi sa trial, pinipili ko lang yung objections ko kasi pagka masyadong madalas, parang nakakainis din siya doon sa judge, 'di ba, sa huwes.
although naiintindihan naman ng kunyari isang judge or isang abogado kung ano yung basehan ng objection at ano yung dahilan kung bakit kailangan na mag-object, yun nga, dahil nga hindi ordinaryong korte ito. Ito yung Senate Impeachment Court na kinabibilangan din ng mga senator judges na hindi abogado, tapos naka-broadcast pa ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo even. Baka mas maganda na bawasan yung objections para makapunta na dun sa mahalagang parte ng testimonya at para yung defense naman masagot agad. Opo. Diba? Pero ang interesting diyan, Admar, ang naisip ko diyan kasi 'di ba day 3 pa lang tayo, and actually ang reserved trial dates for the presentation of the prosecution and defense are 90 days. Ganun katagal. So at the rate they're going, kasi dapat one witness per day eh. Pero itong si Kalilong umabot ng 2 araw. So baka itong 90 days hindi pa matapos sa 90 days. 'Di ba? So ang susunod na tanong diyan ay kanino ba pabor ang delay? 'Di ba? Sa prosecution or sa defense? Ang prosecution pwede na lang isipin na pag habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ng 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations din iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagprepresenta ng evidence ay so dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. So yun ang dapat natin bantayan doon sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Pero ultimately, ang tingin ko dito, dahil nauubos yung oras ng Senado, at syempre, pati yung ibang mga government officials, dahil tinatawag silang mga testigo dyan, pati na yung mga House panel prosecutors, ang talo dito actually yung taong bayan kasi nakaka-distract itong impeachment trial sa tunay na trabaho ng gobyerno, which is pagandahin ng buhay ng mga mamamayan. Wala namang makakabuting buhay, papabuting buhay dito sa impeachment trial na ito. At narinig na nga natin na magkano ba, 25 million a day ba ang ginagastos ng Senado sa bawat session. So imbis na yung 25 million ginugugol para sa paglikha ng batas na makakaginhawa sa buhay natin, pinag-aaksaya natin ang panahon dito sa impeachment trial na sa aking palagay wala namang basehan.